Take note mga kababayan, bago ako mag-proceed sa ibang bago ako mag-proceed sa ibang topic, meron po akong ipaalala sa inyo. Merong isang senador. Nako, ito na ha. Ito, chismis lang to ha. Wag paniwalaan. Merong isang senador. Next week, alam nyo, chismis to ha, chismis. Next week, aarestuhin na siya. Ano na ba ngayon? 15, di ba? Nadidili-dili lang kasi. Nadili lang. Kumbaga, siguro ang nasa isip niya, hindi pa ako arestuhin yan. Baka yung aarestuhin yung sa flood control. Kasi di ba sabi ni Ombudsman Boying, 15, 16 may aarestuhin na. Pero mga kababayan, pagkakalam ko ngayon yata ngayong week na to. Ngayong week na to. Mula 15, 16, 17, 18. Basta hanggang 20 may maaaresto. Ngayong week na to. Mga kababayan. Kasi actually, nalaman ko yan noong nung Saturday. Noong Saturday ko yan nalaman. Ngunit, ngayon ko lang na-share sa inyo kasi ayaw kong pangunahan. So, ngayon, sinabi naman ng himpilan ng government na may arestuhin nga this week. So, baka sabi nga ni Boying, hindi yan sabay-sabay. Ito ha, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ito ha, ipakita ko sa inyo mga kababayan ha. Hindi ko ma-sure mga kababayan kung wala akong bibig kasing pangalan dito ha. Kayo na lang pong humusga. Pakinggan nyo po. Nung naman nung iba, bakit hindi kasama si ganitong senador? Hindi pwede sabay-sabayan. Isa-isa lang yan. Alam mo yan, hindi po pwede sinusubo yung kanin at ulam at lahat nang di mo hinuhuya. Di ba? Mabibilaukan ka dyan. Dapat siya isa-isa. Isa-isa, yung sinati isa-isa. Para naman ma-digest natin at mahihiyain natin na maayos sa korte. Pakinggan nyo ha. Nung naman nung iba, bakit hindi kasama si... Ay, wait lang. May ads. Mga kababayan. After namin i-file nito, bibigyan namin ng kopya yung ICI para makita nila na ito na Di ba? Ito, diretso talaga ito. Tatay at kapatid. Binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata. Actually, namali ako ng After kay Roque, si Bongo. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin, ba't hindi kasama kagad to? Hindi yan, they will have their turn. Lahat ng gusto nyo mademanda, they will have their turn pag merong ebidensya. Nung naman nung iba, bakit hindi kasama si ganitong senador? Hindi pwede sabay-sabayan. Isa-isa lang yan. Alam mo yan, hindi po pwede sinusubo yung kanin at ulam at lahat nang di mo hinuhuya. Di ba? Mabibilaukan ka dyan. Dapat siya isa-isa. Isa-isa, yung sinati isa-isa. Para naman ma-digest natin at mahihiyain natin na maayos sa korte. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin, ba't hindi kasama kagad to? Hindi yan, they will have their turn. Lahat ng gusto nyo mademanda, they will have their turn pag merong ebidensya. Nung naman nung iba, bakit hindi kasama si ganitong senador? Hindi pwede sabay-sabayan. Isa-isa lang yan. Alam mo yan, hindi po pwede sinusubo yung kanin at ulam at lahat nang di mo hinuhuya. Di ba? Tama. Mabibilaukan ka dyan. Dapat siya isa-isa. Isa-isa, yung sinati isa-isa. Para naman ma-digest natin at mahihiyain natin na maayos sa korte. Hindi pwede sabihin mo sa akin, ba't hindi kasama kagad to? Hindi yan, they will have their turn. Nako, patay. So, ayun na mga kababayan. Natawa ako Ayaw ko, bakit sasabihin na naman, untouchable ako. Feeling ganito. Hindi po, mga kababayan. Ganito yan, syempre chismoso tayo. Sa sinabi ni Boying dyan, totoo naman talaga. Kasi, try mong kumain kanin, ulam, lunukin mo diretso, malamang mabubulunan ka. Tapos may impatso ka pa, paano ka matutunawan yan? Pag na-impatso ka, ngayon lalagnatin ka pang di oras. Ngayon makabili ka ng yogurt, di ba? O di kaya makabili ka ng Yakult, o di kaya Delight. Yung mahal-mahal pa naman, 54 pesos pa naman yung Delight. Yung Yakult, 5 piraso or 6, magkano din yun? 45, kaliit-liit sa Delight ka na lang para maigit agad, di ba? So, kailangan pag kumain, kanin, nguyain konti, ulam, nguyain, bago lunukin. Hindi yung ilamon-lamon
mo, tas lunok diretso, ano ka, sawa? Di ba? Ano ka, sawa? Diretsong, ano yan, lulukin na lang ganun, no? Tapos, papantayan sa katawan mo. Tingnan nyo ang sawa pag kumain. Di ba, lalawayan niya yan para dumulas, mapasok sa loob, tapos hindi na makakagalaw. Di ba? Ang sawa, tingnan nyo, ang sawa. O ito, sawa to, nakanganga. Di ba pag kinain niyang ganyan yan, papantay sa katawan yan, kaya hindi siya makagalaw? Tsaka na siya gagalaw kapag natunaw na after how many days? Di ba? Kaya nga ang sawa pag busog, hindi gumagalaw eh. So yun po, yun ha, mga kababayan. Pero, ito ang tanong. Ken, sino ba dapat ang huhulihin? May kongresista ba dyan? May senador ba dyan? Mga kababayan, nandyan na lahat. Hintayin na lang po natin kung sino. Ngayon mga kababayan, meron kasing senador dyan, isa lang ang kaso. Ang kaso niya about sa flood control lang. Merong senador dyan na may kaso sa flood control, tapos may kaso din sa ICC. Tapos merong senador dyan na walang flood control pero may ICC. At itong isang senador, may sakit. Nakahilatay daw. Sinadya ba talaga? Bakit ganon, no? Bakit ganon mga kababayan? Kung saan malapit ka ng arestuhin, pasakit-sakitan ka. Ganon ba yun? Estilon lo, bulok yan eh. Diba? Hindi yan ganyan. Wala ka... sinabi ko sa inyo, ginawa na ni Gloria yan eh. Si Gloria, okay lang si Gloria kasi naka-wheelchair yon. Yung iba kasi dyan, paka-ICU daw, keme. Hindi na kami tigilan nyo ka, nilagyan mo lang ng bawang yung butas ng puwet mo, kaya ka nagkaganyan. Ay, mga doktor, i-check nyo yung butas ng puwet ng senador na yan. Loso. Alam nyo, yung lolo ko dati, nung high school pa, pareho na utak ni Digong yun. Yung utak ni Digong, sabi niya, di ba? Ako, nag-high school ako 7 years. Sabi ni Digong, ako, nag-high school ako. Nauna pa sa akin to si Panilio. Panilo. Si Panilo, matalino yan. Hindi nga tumaba eh. Ako, nauna ako dyan. Mas matanda ako sa mga. Pero mas nauna sila graduate sa akin. Ako kasi 7 years ako high school eh. Ako yung pinakaunang nakagamit ng kit to 12. Diba? Kaya mga kababayan, yung lulo ko noon, kasi ayaw niya pumasok sa school. Yung lulo ko, yung panahon pa ng panahon ng Kastila, o panahon ng Hapon. Mga 1940 yata, 1945. Di ba? Panahon ng Hapon yan, 1945. So ngayon, yung lolo ko, kwento niya sa akin, kasi dati kami, kapag natulog kami, kasi yung bahay namin sa probinsya, sobrang laki. Yung kusina namin, maglakad ka pa, lumamig mo yung ulam mo bago mo marating yung sala. Tapos sa tawid ka pa doon, yung bahay namin more on kawayan. Alam mo yung gawa sa bamboo? So ganun siya, mahaba. Tapos iba yung kwarto ng mga bata, kasi kami dati, malaki yung bahay namin. Yung mga kapatid kasi ng mama ko, siyam kasi sila. So sa siyam na magkakapatid na yan, bawat may kwarto. Tapos kami mga bata, mga apo, may sarili kami higaan. Sila mga mag-aasawa may sarili, tapos yung lula't lulo ko may iba din. So yung mga magkakapatid, mag-asawa, tapos yung mga apo, sabay-sabay kami lahat sa sala. Kasi may malaki kaming TV noon na tinatakpan ng ng tabla. Pagbubukas yung tabla, lalabas yung TV, tapos piso-piso. Yung Mara Clara, naabutan ko yan. Yung Rosalinda, di ba? Yung Rosalinda. Di ba? Ganon, mga Spanish na, Tapos yung, ano pa yung mga okatukat na palabas. Sabi ng lolo ko noon, pag nag-inuman yan sila sa mga kumpare niya, kahit kapitbahay, kumpare niya tuba. Alam niyo yung tuba na nilagyan ng itlog at Milo? Koter ang tawag sa amin noon. Inuman yan sila. Habang nanonood, kwentuhan, panahon ng hapon, ganyan. Ganyan, may panahon daw hapon, ay mga lumilipad daw mga tura-tura. Tapos, pag nandyan na daw yung hapon, tinatarget daw yung mga baboy nila, kinakarni ng hapon. Tapos ang ginawa nila, kinakarni na daw nila advance yung baboy, nilagay sa taro, itago nila doon sa ilalim ng batang. Alam niyo yung malaking puno? Puno na kahoy na patay, batang ang tawag doon. Nandun sila sa loob. Pag dumaan daw yung eroplano, tabunan nila ng lupa yung apoy para walang usok. So sabi ng lolo ko, para hindi siya pumasok sa school, nilalagyan niya yung puwet niya ng
Alam mo yung bawang? Ilalagay niya sa butas ng puwet niya. Ngayon, siyempre, yung magulang ng lolo ko, stricto kay mga Ocampo yun eh. Yung mama ng lolo ko, ang apelyido Ocampo. Tapos, yung sa side naman ng lola ko, best friend ni Jose Rizal. No? Best friend ni Jose Rizal sa Dapitan. Si Bunga. No? Amoy ang apelyido nila. Amoy. Ayan. Ang lula ko kasi is party ng basta mga dunya sila doon na best friend ni Jose Rizal, no? Yung tatay niya sa Dapitan City. So ngayon, mga kababayan, nilalagyan daw niya yung butas ng puwet niya ng alam niyo yung bawang? Babalatan mo yung bawang, ilagay niya sa butas para pag ginanon daw ng lolo niya, ng papa niya, ng lolo ko sa tuhod, may lagnat siya. Para sabihin, magkasakit, may rason na hindi siya makapasok sa school. Kaya yung senador dyan na nagsasakit-sakitan, loso mo, i-check nyo puwet niyan. May bawang yan. Yung senador dyan nagsakit-sakitan, precious. Hindi ka nga nagkasakit doon, kumain ka, nagnganga ka, nakaanghang-anghang ng buyo, apog at tabako. Bulok lang nga ingipin mo sa kakanganga kung gano'n, dura-dura ka kung saan, namumula na nga yung lupa. Totoo yan yung senador dyan, masakit-sakitan, yung senador na sakit-sakitan, hindi ka nga tinabla noon, hindi ka nga nalason, kumain ka ng bunga, apog, buyo, alam niyo yung nganga sa Cordillera? Di ba sa Cordillera? Bunga, apog, buyo, ganyan ang ginagamit ng lula at lulo ko noon. Kada gagano magugulat ka, namumula na yung namin, yung gilid namin sa bahay. Okay, kakadura nila. Ano yun nganga yun, maanghang yun maamoy mo pa nga yung tabako, doon ka anghang-anghang ng dahon ng tabako. Minsan nga, nililikit mo yun Sabi nga ng lolo ko, ito yusi ng kapre. Ang laki-laki nun. Meron pang yusi yung lolo ko dati na napakamahal daw nun. Nakabalot sa, yung parang pencil case. Akala ko ballpen, sinulat-sulat ko pa. Yung pala, tabako pa yan, napakamahal. Kulay brown. Tapos, meron pa siyang, ginagamit ni Papay, yung ipapatong dito yung tabako. Hindi nga tinablan doon, nagnganga ka, tapos ngayon, nagkasakit ka na. Tigil-tigilan mo nga ako. May sakit daw. Diba? Diyos ko. Mamon yun, diba? Mama yun. Mama nga. Ang tawag dyan, i-check ninyo yung puwet niyan. Ilagyan lang ng yan, ilagyan lang yan. Alam niyo, kapag mga Bisaya, kapag mga Bisaya, alam ko yan, nilagyan lang, nilagyan ng bawang yung puwet niyan. Tigilan niyo ako. Check nyo, kasi nung doktor naghawak lo, senador raw sakit i-check mo yung puwet, may bawang yan, maniwala ka sa akin. May bawang yan. Alam niyo si Digong. Natatawa ako. Hindi. Ganyan. Tigil-tigil lang yun ako. Huwag mong subukan. Sira ang buhay mo. Bong. Huwag mong subukan. Ay, namula tuloy ako. Namula ako sa tawa. Alam mo, Bong, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ay, nako. Alam nyo, bilib na bilib ako nitong mga DDS. Bakit? Tayo, kapag nag-apply tayo bilang artista, dapat dumaan ka kay Ogie Diaz paano maging artista di ba? Di ba may nakita nyo si Ogie Diaz pag nagturo? Ang kapal ng mukha mo, putang ina ka! Di ba? Gumaganon? Ang kapal ng mukha mo! Gumaganon, di ba? Tapos sasapakin niya, walang hiya ka! Gaganyan. Itong mga DDS, putang ina, ang galing mag-arte! Si Digong nga binasahan na ni General Torre ng warrant of arrest. Yung Miranda rights, binasahan. Alam niyo, biglang hindi makahinga.
Tapos, nagugulat ka, pumunta sila doon sa Liwasang Bonifacio. Ang sabi ko, Sir Tatay Digong, sinakay sa aeroplano, walang tsinelas, nakapaa! Diba, Ma'am Kenji Official, big love shoutout po. Kawawa siya! Sinakay sa aeroplano, walang tsinelas, nakapaa! Tangina. Tapos yung isa naman, alam ko kung ano ang gawain ng Interpol. Bullshit! Okay, Mr. Sorianes, ngal-ngal ka na ngal-ngal dyan. Kaya sumama ka pa sa akin magpusas. Nangyari. Asaan sila ngayon? Putang ina talaga itong mga to. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, pinagluloko na kayo ng mga yan. Sinong mga taga Mindanao ditong hindi maswito sa mga ganyang ugali? Taga Mindanao to. Yung mga kagaguhan lahat. Nako, yung sabi ninyo mga taga Tondo magaling sa ganyan. Nako, hindi nyo matalo mga taga Mindanao. Lahat ng katarantaduhan at kalukuhan. Alam yan. Ay, senador kasakit bigla nung nalaman niya December 15, 16 may maaaresto. Tapos may gugulat ka na hospital. Yung isa, kahit sumama ka pa nga ka nangak-ngak dyan, bring it on! Make my day! Di ba? Tapos kayo nawawala. Di ba? Kita ninyo. Kaya siguro, nako. Kayo magpaniwala dyan. Naku, tigil-tigilan nyo. Alam nyo, sa totoo lang, balang araw, pag ako naging politician, mas matindi pa ako kay Digong, pero hindi ako kriminal, Naku, alam nyo, sa totoo lang, gusto ko talaga magpolitisyan. Pero sa mga ganitong idaran, hindi muna. Bakit? Kung ako magpolitisyan, tatakbo ako diretso presidente. Kasi pag ako magpresidente talaga, malinis talaga yung bansa. Isa lang naman ang patakaran ko eh. Pag adik ka, suplayan ka ng shabu, 1 kilo a day. Pag hindi mo maubos, patay ka. Pag magnanakaw ka, panakawin kita hanggat kaya mong bitbitin. Hala, sige, magnakaw ka. Pag hindi mo kayang bitbitin yan, papatayin kita. Ganun lang. Para di ba? Matamasa niya bago man siya mamatay, at least nakanakaw na siya. Yeah? O kung rapist ka, sige, mang-rape ka ng mang-rape hanggang sa mamatay ka sa kaka-rape. Pag hindi mo yan ma-rape na 1,000 sa isang araw, ay nako, papatayin kita. Yeah? Pero ang re-rapin niya, aso, kambing, kabayo, baboy, baka, kalabaw. Para lang malaman niya. Ganun ang batas. Yeah? Kasi kung tawag doon, magpa-disente-disente ka, Diyos ko, bababuyin lang din naman ng mga politician na kunwari, disente. Yeah? Tapos pag hindi ka sumunod sa gusto nila, hindi ka nila kakaibiganin at sasabihin kang plastic. Yeah? Sabi ni Isko yan. Di ba? Ay, nako. Mga artista sa Manila Zoo, mga DDS, madrama, di ba? Totoo yan, mga kababayan. Basta, antabayanan ninyo na mayroong senador na aarestuhin this week. Merong senador, 2 ang kaso, flood control, may ICC, tapos yung isa ICC lang. Kasi mayroong isang senador dyan, mga kababayan, na parang hindi masyadong pinupokus yung pagkasangkot niya sa flood control kasi mas ini-insist doon sa ICC. Di ba? Merong isang senador dyan na hindi siya masyadong pinupokus yung flood control issue niya. No? Kasi ang ini-insist talaga doon siya sa ICC. Kasi kawawa naman si Digong doon, walang tagapunas ng tae. Di ba? Alam naman natin na sinakay si tatay, aeroplano, walang tsinila sa kapaa. Di ba? Ganun yan. Kaya napansin ninyo tahimik siya, mga kababayan? Napansin ninyo tahimik siya tapos yung issue niya sa flood control parang nawala? Kaya, kasi hindi siya pinokus doon. Hindi pinokus sa kanya yung flood control. Kasi kung i-focus ni sa flood control, dito siya makulong sa Pilipinas. Pero kung doon i-insist yung ICC warrant niya, sabay-sabay na sila doon. Nako, mga kababayan.
Ay, daku, may sakit daw. Malas. Oh, malas, sakit. Oh, kailangan ni Digong ng assistant doon. Di ba? Kaya, alam nyo na, mga kababayan. So, gumalaw na si Boyeng sa kaso ng kaso ni Bongo. Actually, Ma'am Ginger T, mas maganda nga yan eh, yung ikulong mo na dito tapos ilipat na lang doon. Di ba, nakulong na dito sa korte natin. Ilipat na lang sila doon. So, yun lang mga kababayan. Tahimik si Marcoleta kasi kinasuhan ng perjury. Alam nyo, ito si Marcoleta, bakit pala hindi niya kasuhan si Romualdez, no? Gamitin niya yung testimonya ni Saldico at ni Gutesa. Bakit kaya? So, yun lang mga kababayan. Basta wala akong pinangalanan kung sino yung senador na yan. Pero ang pagkakalam ko, this week ba or next week, merong huhulihin. Parang Interpol yata. Nadulas pa ako. Parang Interpol yata. Yun lang. Oh, hindi ko na pangalanan Merong huhulihin pero parang Interpol yata. Totoo ba na natanggal na siya? Hindi ko pa alam po. Parang Interpol. Yan ang pagkarinig ko this week or next week. Yun lang.